Nagpapatuloy na giyera sa Middle East, partikular ang tensyon sa pagitan ng US-Israel ay nagdudulot ng malaking negatibong epekto sa global oil industry, na nagresulta sa pinakamalaking oil supply disruption sa kasaysayan. Ang pangunahing dahilan ay ang layunin ng Iran na bawiin ang impluwensya sa rehiyon at ang pananaw ng Israel na banta sa kanilang pag-iral ang nuclear na kakayahan ng Iran. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Noong huling bahagi ng Pebrero hanggang simula ng Marso taong kasalukuyan, naglunsad ang Israel at United States ng magkatuwang na airstrikes laban sa Iran. Target ng mga pag-atake ang mga military base, missile facilities, at mga site na may kaugnayan sa nuclear program ng Iran. Ito ay pagpapalawak ng matagal ng tensyon kung saan itinuturing ng Israel na banta sa kanilang seguridad ang nuclear at military program ng Iran. Nagbanta ang Iran at naglunsad ng sariling missile at drone strikes laban sa US bases sa rehiyon, kabilang ang sa UAE, Bahrain, Oman, at Saudi Arabia. Umapaw ang labanan at nagdulot na ng casualty sa mga Pilipino. Dumating na sa Pilipinas kahapon Sabado, March 14, 2026, ang mga labi ni Marian De Vera, ang 32 anyos na Filipina caregiver na nasawi sa isang missile attack sa Tel Aviv, Israel. Si De Vera ay nasawi noong February 28, 2026, matapos tamaan ng shrapnel mula sa isang missile strike habang tinutulungang makapunta sa bomb shelter ang kanyang inaalagaang matanda. Matagal nang may proxy wars kung saan sumusuporta ang Iran sa mga armadong grupo, gaya ng Hamas at Hezbollah, na kalaban ng Israel. Ang nagpapatuloy na giyera sa Gaza na nagsimula noong October 7, 2023, ay nagpatindi rin sa tensyon sa buong rehiyon. Ang tensyon sa pagitan ng US, Israel at Iran ay nagdulot ng pagtaas ng presyo ng crudo sa pandaigdigang merkado, na nagdudulot ng inflation sa Pilipinas. Ang nagpapatuloy na digmaan sa pagitan ng Israel at Iran ay nagdudulot ng malaking krisis sa energy, na nagresulta sa pagtaas ng presyo ng crudo, higit kada bariles, at matinding disruption sa global supply. Dahil sa Middle East nagmumula ang malaking bahagi ng langis, apektado ang presyo ng petrolyo sa Asia at Pilipinas. Ang mga tensyon ay nagtulak sa presyo ng crudo na lumampas sa bawat bariles, na itinuturing na isa sa pinakamalaking disruption sa kasaysayan ng global oil market. Dahil sa panganib sa mga ruta ng pagpapadala ng langis sa Middle East, nababawasan ang supply na nagiging sanhi ng matinding pagtaas ng presyo. Ang mataas na presyo ng energy ay nagpapataas ng inflation, na maaaring magdulot ng stagflation o pagbagal ng paglago ng ekonomiya sa mundo. Dahil umaasa sa importation, ramdam sa Pilipinas ang epekto sa pamamagitan ng malaking pagtaas ng presyo ng gasolina at crudo, at ito'y nagdudulot ng pagkabahala sa mga tao sa napipintong pagtaas ng pamasahe, lalo na ang mga bilihin. Ang pagtaas ng crudo ay nagreresulta sa mas mataas na gastos sa transportasyon, pagkain, at iba pang pangunahing bilihin. Ang banta ng Iran sa pag-atake sa mga tanker sa Strait of Hormuz ay nagdudulot ng malaking krisis sa langis, na nagpataas sa presyo ng Brent crude sa $83.54 kada bariles. Ang Strait of Hormuz, na nasa pagitan ng Iran at Oman, ay isa sa pinakaimportanteng choke point sa mundo para sa crudo. Mahigit ng pandaigdigang langis ang dumadaan dito araw-araw. Ang anumang banta ng Iran na isara ito dahil sa tensyon sa Middle East ay nagdudulot ng takot sa kakulangan ng supply,
na mabilis na nagpapataas ng presyo ng gasolina at petrolyo sa buong mundo. Makipot na lagusan sa pagitan ng Persian Gulf at Gulf of Oman, pangunahing ruta ng mga tanker ng langis mula Saudi Arabia, Iraq, Iran, UAE at Kuwait. Kung magkagulo o magsara ang strait, maaantala ang supply ng langis sa Asia, Europe at Amerika. Dahil sa tensyon at posibleng pagsasara nito, itinuturing itong high-risk area para sa mga Pilipinong tripulante. Ang anumang aberya rito ay may domino effect, na nagpapataas ng presyo ng langis sa Pilipinas. Ang lokasyon nito ay madalas pagmulan ng tensyon, kung saan ang banta ng pagsasara nito ay nagdudulot ng krisis sa energy at posibleng resesyon sa buong mundo. Ang banta ng Iran ay nagiging dahilan ng oil price shock o biglaang pagtaas ng presyo ng crudo. Ginagamit ito ng Iran bilang leverage o panakot laban sa mga sanksyon ng US at iba pang bansa. Ang pag-atake ng Iran sa mga tanker at pagharang sa Strait of Hormuz ay nagbawas sa supply ng langis sa mundo ng mahigit 8 milyong bariles kada araw. Dahil ang Pilipinas ay nag-aangkat ng halos lahat ng langis mula sa Middle East, nagbabanta ang DOE ng malaking dagdag presyo sa langis, posibleng hanggang kada litro. Ang International Energy Agency, IEA, ay nagpakawala ng 400 milyong barils mula sa kanilang emergency reserves upang subukang pababain ang presyo. Kahit huminto ang pisikal na giyera, ang pinsala sa mga oil facility at mataas na insurance cost sa pagpapadala ng langis ay maaaring magpanatili sa mataas na presyo sa mahabang panahon. Dahil mataas ang import dependence ng Pilipinas sa langis mula sa Middle East, napaka-vulnerable ng bansa sa choke point politics, o paggamit ng shipping lanes bilang leverage sa geopolitics. Ang pagtaas ng presyo ng langis ay nagbubunga ng mas mataas na transport fare, presyo ng pagkain, at iba pang bilihin sa Pilipinas.